Pinagmasdan ko nga yung kalangitan at pinakikiramdaman ko kung uulan ba kasi nga makulimlim. Day off ko nga, Laba day nga tayo ngayon, mga pinaggamitan natin ng isang buong linggo. Siyempre, kasama nga dyan yung kay Mayora, mga damit niya at damit ko rin. Mas madami nga yung damit ko kasi nga ako yung mas madalas na umaalis. Kasama na nga rin dyan yung uniform sa trabaho ko. Isinama ko na nga rin pala dyan yung mga maruruming damit ko sa taas at may pailan-ilan na kay Mayora. Dapat nga tuwing Sabado ako maglalaba pero pagdating ng Sabado pagod na talaga ako. Kaya nga araw ng linggo na lang ako nagpasyang maglaba. Paano ba naman pag uwi ko ng Sabado kitang-kita nga ni Mayora na pagod ako galing trabaho. Sabi ko nga sa kanya maglalaba pa ako pero inawat na nga niya ako. Ipagpabukas ko na nga lang daw yung paglalaba at magpahinga na lang muna daw ako. Mano-mano nga lang yung paglalaba natin kasi yung dating washing machine dito nasira na. Hindi ko na nga ginamitan yan ng tamang proseso. Charot. Ibig kong sabihin doon yung hiwalayan. Yung hiwalay yung puti sa decolor. Halos wala naman kasi mga puti yung mga nilabang ko. Basta ang inuna ko na lang dyan yung mga damit. Sinunod ko na lang yung uniform ko. Tapos yung huli yung mga pantalon at shirt. Hindi naman ganun karami yung mga nilabang ko. Kaya nga nakapagbanlaw agad ako. Isang timba nga lang lahat yung mga nilaban natin dyan. At syempre para bumango ginamitan ko nga ng surf. Surf, baka naman. Charot. Pagtingin ko nga sa tubig na nilagyan ko nauuhaw yung aso ko, si Cheche. Sige lang, uminom ka ng uminom. Gusto mo, ubusin mo na yan Uso pa naman ng heat stroke. Pagkatapos nga niyang uminom nilagay ko na nga yung surf na napakabango dyan. Surf, baka naman. Charot. Madalas nga wala nang downy ang ginagawa ko. Pero sa pagkakataon ngayon nakapag-downy tayo. Habang naglalabang ako, pagtingin ko nga sa labas parang makulimlim at sana wag naman umulan. Hanggang sa natapos ko na nga isampay ang lahat. Pagkatapos nga nag-isip nga ako kung ano pa ang dapat gawin o baka may mga gagawin pa dito. Napamewang na nga lang ako at paglingon ko nagulat ako. Sa sobrang busy ko kasi yung aquarium ko hindi ko na naaasikaso. Halos hindi ko na makita yung isda ko kung nasaan na. Kung nakakapagsalita nga lang tong mga isdan to, baka sabihin nito, boss, dadalawa na lang kami dito, baka naman. Kaya nga naisipan ko ng linisin to at naghanap ako ng pandakot sa kanila. Ayaw pa nga nila magpahuli. Papalitan ko na nga kayo ng tubig. Ang likot-likot nyo pa. Charot. Mga 2 months ko rin siguro tong hindi nalinis o baka nga 3 months pa. Kaya grabe nang gigitata talaga yung aquarium natin. Ala ko tuloy ito pa yung binili namin ni Mayora. Kaya lang hindi ko alam kung ano bang tawag sa isdang to. Lahi to nakita nyo turuan yan, nagpatay-patayan pa. Gusto ko nga tong isabak sa talent show Ganyan kasi yung isa kong isda na yan nagpapatay-patayan. O di ba hindi lang aso yung nagpe-play dead, pati rin yung isda ko. Charot. Yung mamahaling aquarium nga natin binawasan ko muna ng konti bago natin buhatin. Nung nalapitan ko nga ng todo, grabe na yung lumot. Siguro mga 1 buwan na lang matatabunan na ng lumot lahat to. Nilinis ko nga ng todo, ginamitan ko na nga yan ng brush. Hindi ko makuha yung lumot sa mga sulok-sulok kaya ginamitan ko na rin ng basahan. Tapos nga yung bato-bato niyang maliit nilagay ko muna sa lagayan at lilinisin ko rin yan mamaya. Sigurado yung bato na yan mga lumot-lumot na rin. Kita nyo, grabe yung dumi. Parang kanal na, parang hito yung mga nakalagay dito sa aquarium ko. Para nga makabawi ako sa mga isda ko nilinis ko na at sinabong ko na rin yung aquarium nila. Oo nga pala, pagka naglilinis ako ganito ginagawa ko. Nilalagyan ko lang ng tubig at sinasalin ko lang ulit hanggang sa malinis na lahat. Hanggang nga yung sa tubig luminaw na at wala ng mga dumi-dumi. Nung satisfy na ako sa paglinis ng aquarium ko nilinis ko na rin yung mga bato-bato nila. Pagkatapos dahan-dahan ko na nga sinalin kasi baka mabasag. Nilapat ko nga lang ng maayos yung mga bato tapos sinalinan ko na ng tubig. Nilagyan ko nga lang yan ng 1/4 guys. Hindi ko na muna pinuno kasi minsan na naglagay ako niyan sa dati kong aquarium. Naglagay ako ng maraming tubig tapos pagbuhat ko nawasak. Mas malaki nga dyan yung aquarium ko dati. Kaya nga ngayon nag-iingat na ako. Ayan, at kapag nailagay ko na nga sa lagayan niya, doon ko na nga lang dinadagdagan ng tubig. Pagkatapos nga ewan ko bakit naglalagay ako ng asin. Pag bagong tubig kasi at hindi ko nilalagyan ng asin, yung isda kasi nahihilo. Tingin ko kasi yung tubig natin may halong chlorine. Kaya tingin ko rin kapag nilagyan ko ng asin mababalance yung tubig natin. Tuwan-tuwa na nga yung isda natin at malinaw na yung tubig nila. Nilagyan ko na nga rin ng pagkain para bawing-bawi tayo sa kanila. Ayun lang naman ang ginawa natin buong araw. Araw ng day off natin tamang laba at tamang linis ng aquarium. Hanggang dito na lang muna tong video na to guys at magpapaalam na ako sa inyo. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Hanggang sa muli. Babush!